Tähän voi vähän päältä heittää huonoja pois. Hello guys, good day sa inyong lahat. Hindi ako magpapakita kasi I'm not feeling well. So Nico is the one going to demonstrate to us how to make this blueberry juice. So we have this mehustin or mehumaya. This kind of juicing is used in Finland for a very long time. Ito siya guys is ganito talaga nila ginagawa yung juice dito sa Finland with the use of steam. So merong 3 layers yung pot natin. And yeah, we have 3 layers. The bottom layer, ito yung lalagyan ng water. So dito lalagyan ni Nico ng water ito para pupunuin siya up to this level, I think. Dito, hindi pwede until this level. So, lalagyan ko ng water. Cold water. Tapos, pakukuluin ito, guys. For a very long time. Did mom make moho when you guys were still little? No, in that time, ei kukaan muistanut maksaa. Nobody buys mehu or juice in the store. Mutta yleensä, jos oli, niin ihmiset osti kaupasta. I mean siis make from home. From home. Only during the olden times, guys, kahit yung panahon ng mother-in-law ko, maliliit pa sila Nico, ganito talaga nila ginagawa yung juice nila. Kasi nga, not everybody can afford to buy juice from the store. So, halos lahat ng bahay, merong mga mehustin or itong mehumaya. And this mehustin, guys, mom gave this to me. Yo. Yeah, mom gave this to me. And itong mehustin na to, meron siyang 3 layer. So, yung bottom layer kung saan yung water. Ayan. Tapos yung pangalawang layer kung saan mahuhulog yung juice. And as you can notice dito sa gitna, meron siyang hollow and meron siyang butas. Diyan lalabas yung steam na magpe-penetrate sa mga berries. So, itong top layer naman, dito natin ilalagay yung mga blueberries. You can use any kinds of fruits. Yeah, usually berries ang ginagamit. And yung mga other fruits pa. So, dito sa taas, guys, ilalagay yung mga berries. And as you can notice, meron siya mga butas. Para dyan, lalabas yung steam. And yung mga berries nandito sa taas, ang mangyayari is maiinitan sila with the use of steam, and yung mga berries is magsuswell siya, making its skin na masira yung kanyang skin, guys, and magpa-pop up siya. And kapag nasira yung skin niya, guys, magre-release siya ng juice, and sa baba na dito, sa mga butas na to, dyan lalabas ang juice, mahuhulog siya dito sa second layer. Ayan. And doon sa gilid, guys, meron yan siyang butas na nakakonect siya dito sa tube kung saan lalabas yung juice. So, ang juice na lalabas dito is mainit. Kaya, we need to be very careful with making this juice. Kasi mainit talaga siya. And meron siyang clip dito or stopper. So, pwede namin itong i-open or i-close kapag gusto na namin ipalabas yung juice. So, pwede namin siyang i-keep open. Pwede din namin siyang i-keep close. But we need to make sure na hindi lalampas yung juice dito sa, dito sa hollow na to. Kasi kung ganon, yung juice is mapupunta doon sa baba. Kaya, it's better na just to keep it open from time to time and keep it closed sometimes. So, we are not gonna be putting any kind of preservative aside from the sugar because, yeah, yung juice na to, guys, hindi namin siya lalagyan ng, what you call that preservative in Finnish that they put? They have that powder. Niin se semmonen, what to make it last. Yeah,
We don't have that now, but Yeah, we don't use it now because we are going to put the juice in the freezer once it's cooled down. But if we ever will put the juice in the cellar or in the kelari, then that's the time that we need to use that one. As of the moment, we don't have cellar, guys, so hindi namin siya gagamitan ng any kind of preservative kasi doon na lang namin siya i-preserve mismo sa aming freezer. So, as of the moment, sobrang dami naming juice. And this year, we didn't need to pick any blueberries. Napakahirap mag-pick ng blueberries because it takes a lot of time. Ang liliit na mga berries, guys. But we were so blessed this year. Noah and Seppo gave us these blueberries. Maybe we can still pick some in the forest if we have energy. But I think this amount of blueberries is enough for us for this year. Ginagawa lang din naman talaga namin siyang juice. Let's try this. So, maglalagay tayo ng berries doon sa kauha. Dito sa pot, guys. Ayan. So, hindi mahuhulog ang berries dyan kasi maliliit yung butas. Mas maliliit pa siya sa blueberries. But, yung juice niya ang mahuhulog dyan once na-apply na yung heat doon sa mga berries through steaming. So, this will take a very long time. Mga 3 hours, 4 hours. Depende sa gaano karami yung berries na meron ka. It's very slow process of juicing, but this is one of the best way of making juice dito sa Finland. And ito talaga yung ginagamit nila ever since pa talaga. Yan, sobrang dami na yung blueberries, guys. I think this is like more than 2 buckets, no? This was 2 buckets. So, yung binigay nila sa amin, guys, is may mga stem pa siya. And si Nico na ang naglinis. Ginamitan niya nung vacuum. Tapos, ito siya, guys. Kahit may mga dahon yan na nasali, ayan, no? That is okay. Kasi, hindi naman yan nakakalaso. Nakakain actually ang blueberries na dahon. Kinakain niya ng mga forest animals. And, hindi siya, hindi kailangan na sobrang malinis. And when you clean the blueberries, hindi siya pwedeng hugasan kasi malalamog siya, guys. Naglagay pala si Nico ng another pot doon sa baba para in case na mamaya meron ng juice. So, doon na mahuhulog ang juice sa baba. Ganito din yung ginamit namin na system last year when we showed you how to make how we process the puna heruka, the red currants for making the juice. This is what I usually put here, is that I keep it open. This is my patent. Okay, Nico added a Just small something spoon there. just to keep it open so the juice will keep on dripping doon sa pot na yun. The blueberry juice is one of the best juice that you can have in Finland, guys. So, kapag na-visit kayo sa Finland, ito talaga yung dapat na itatry nyo. Sa Finnair na airline, yung sineserve nila na juice is blueberry juice. You can just eat this one as it is and put it in the berries. Mikä toi kaltainen on? No, laitetaan tämän, onko se puolukka tai... Maybe, So, napaka-delicious nito, guys. Kapag kumain ka nito, sigurado matatai ka and magiging normal ng tae mo. And even your poop will smell and looks like blueberries. Magkakaroon siya ng reddish, pink, reddish to bluish the color. Kasi tingnan nyo naman, hindi talaga siya blue na blue. Red siya, guys. Parang reddish siya. But yung blueberry sa labas niya, guys, ganito ang color niya because meron siyang powder-like sa labas niya na yun yung nagbibigay ng color. Maliliit ang blueberries, guys, compared to the Pensas mustica or yung blueberries na binibili sa store. But this is packed full of nutrients. Mas masustansya pa to compared doon sa blueberries na
tinatanim. Ito kasing blueberry sa Finland, guys, hindi ito tinatanim. Kusa lang siyang tumutubo sa mga forest and nagsispread lang sila naturally. So, ang mga nagsispread can be the animals who ate the blueberries, tapos tinatain nila, tapos doon na tumutubo yung mga blueberries. Kasi yung loob ng blueberries, guys, marami siyang seeds. There was in Puilo was another machine that This one. so someone squeezing someone like a press. Yeah, that but we have this like the press. Ayan o, sobrang dami niyang seeds na maliliit. And it smells very good. Mas mabango to, guys, compare doon sa blueberries na mabibili mo sa store na yung mga malalaki. Yung organic na blueberries na nanggaling sa gubat or wild blueberries, yun ang isa sa pinaka the best na berries na pwede nyong ma-consume talaga because they contain a lot of antioxidants and they are very nutritious. Sobrang bango, guys. Kahit kainin mo lang to diretso ng ganyan, pwedeng-pwede. Sa forest, kapag nagpipik kami nito, of course, kumakain kami ng marami and this is very good talaga sa tiyan and this is very healthy. Is it good? So, yan. So, hintayin lang natin na mag-init yung pot and then mag-release siya ng steam, na-penetrate yung blueberries, mag-swell up siya, and mag-release siya ng juice. So, yung juice niya is mahulog yan siya dito sa baba mamaya. So, yan na, guys. Lumalabas na yung juice. Ayan. Kasi nilagyan ni Nico dito ng yun o, kutsara na maliit para hindi siya close palagi. Para madali siyang lumamig. Tapos, ito siya, guys. Lalagyan pa namin ito siya ng sugar pampatamis. Kasi ito, purong-purong juice talaga to siya. Tapos, tingnan nyo yung mga berries dito. Nagsuswollen na yan sila. Ay, hindi nyo makita nyo ba? Ang nanghubag na ana, guys, yung nasa ilalim. So, mamaya. Kita natin yan mamaya. At ayan na, meron ng juice na lumalabas and purong juice talaga yan siya, guys. Wala yung halong pulp, walang halong seeds. Puro juice lang talaga ng berries. Kasi yung mga seeds niyan, guys, maiiwan yan siya sa loob ng balat. Yan o. Tingnan nyo, guys, ang dami ng juice. Almost kalahati na ng kaldero. Tingnan natin to, be. Ayan o. Naging konti na rin yung berries dito sa loob, guys. Kasi nga, nag-shrink na sila. Yo, you can put more. This has shrinked already. Look, how much juice already came out. Quite a lot. And it's very dark. Yeah, very good. So, Nico's going to add more berries, guys. Kasi nag-shrink na siya. Yan nyo, oh. Puno yan kanina. It was full. Now it has shrink again. So, what we do is that we don't take the first juice, or I mean, the first berries that we put there because if we can still extract more juice from that one. So, dadagdagan lang namin siya ng berries, guys, sa taas. Hanggang sa wala nang tumulo doon, wala nang patak. Then, that time, it's finished na. Wala nang ma-extract na juice sa mga berries na nandito sa taas. Tapos, meron palang nahalo na berry dito na iba. Itong color red. Ito naman is yung Poluca. Pwede din itong gawing juice. But, I'm not really fan of Poluca kasi masyadong maasim siya. Mas matapang siya kapag ginagawang juice. So, what we usually do with that is that we pick a little so we can have a side dish for our food. Para siya, ano ba, pampagana. Yung appetizer. So, mag-pick din siguro kami ng konting Poluca this year. Kasi meron pa kaming reindeer meat and we can make into, what kasi on? Reindeer meat. We still have, we can make into, what you call that one? That, the one that is popular in Lapland. Lakka?
No, no, the meat ba make into Poro? meat the poro. Yeah, poro. What the dish called? Karistus. Ni. Kyllä. Ni sa Karistus. Is it Karistus? Ni. They fry it very dry. Yeah. And then it has a side dish of the lingonberry. But in Finland, if there is like living in the Finland or Scandinavia or somewhere about and picking blueberries, we have blueberries. this very poison berry too. It's we call it sudenmarja. Se on, en mä tiedä, wolfberry or something. I don't know what is the Latin name. And it's, I don't know, do you dye it? But it's very, but usually it's not grow in the group. It's like a. Is it that color blue? Single. Is it that color blue? That color blue that is like. Yeah, I think it's little quite like a bigger. Yeah, I think I've seen that in the forest a lot. It's that is sudenmarja. It's a deadly. I've seen that in the forest. So don't pick that. No, I never picked that. I think it for this small. If you just eat it for like that way, maybe it's bad. But if just like mistake you add it for like a big container or something, you just get like a, how to get like a inflate. Yeah. Mixed with others, so it's not. You cover it, Daddy. Now you have a toy? Yabang oh. Yabang oh. No, you have a toy, Bingo. Nalagalan niya na yung toy niya, guys. Can I borrow? No? No, she don't want. So, ito na yung juice, guys. And meron pang paparating na juice. Kasi hindi pa tayo tapos doon. But yeah, ito is medyo mainit-init pa. And i-ano to natin to, guys. Lalagyan natin siya ng asukal. So yung lalagyan na sugar is yung white sugar lang na normal white sugar. Yung ganito. Tapos ihahalo siya dito. Tapos pag na tunaw na yung sugar, guys, pwede na natin siyang ilagay sa bottle. So, estimate mo lang, guys, gaano karami yung ilalagay mo na sugar. So, yan na siya, guys. Lalagyan mo lang siya ng sugar. Tapos, i-estimate mo lang gaano karami yung ilalagay mo. Yung sa amin, ayaw namin ng sobrang matamis. So, yung for this amount, ang nilagay ni Nico is more than half. Half and for maybe couple of tablespoons of sugar. So, yung ganito, guys, pwede ka nang magtimpla ng ganito. Lalagyan mo lang siya ng extra water. Kasi ito is concentrated juice talaga ito. And this is very, very good for the stomach talaga. Kapag uminom kayo ng blueberry juice, guys, for sure you will be keep on farting and farting. And your poop is going to be very soft. And usually, yung magiging kaya nyo kapag meron kayong, nag-consume kayo ng blueberry or blueberry juice is medyo dark talaga siya. Tapos after that is, ilalagay lang namin siya sa bottle na ganito. Yung Plastex na bottle na ganito, guys. Kasi ito, pwede ito siya until minus 40 degrees sa freezer. Ayan. So, ganito yung mga bottles na ginagamit namin. Yung ibang bottle is iba din yung brand. But, pwede siya for packaging the blueberries. Next year, Daddy, we need to fix our cellar. Then we can store it in the cellar. No? This year? Jos saadaan, niin katsotaan se. We just need to have a doors. The doors? Muuten okay. Yeah, because we don't have doors for our cellar. That's one of the reason why we can't store it there yet. How is it? It's very good? Very good.
So, ilalagay na lang yan siya dito sa bottle, guys. For the bottles, guys, hindi namin siya pinupuno hanggang dito sa pinakaliig. Yung dito lang banda. Because, kapag nilagay mo siya sa freezer, mag-expand pa to. Kasi nga, di ba, pag magiging solid yung liquid, mag-expand siya. So, mag-take siya ng a little bit space. I've seen the wishing well, but I don't throw pennies down below. I've seen a shooting star, but I don't follow where it goes. I'm not the superstitious kind. You were always meant to be mine. La 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 la. Some people pray all day and cross their fingers tightly in a bow, but I've got open eyes and arms stretched wide because I know you will be there when I rise. You were always meant to be mine. La 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 la. La 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 la. La 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 la. You will be there when I rise, 'cause you were always meant to be mine. La 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 la. Hello, Ray, guys! Masama pa rin ang pakiramdam ko. I still have flu, but we needed to make food. But wala kaming patatas. But we have potatoes from the small buckets. May mga patatas pa kami na nasa ground, guys, doon sa garden, pero hindi pa namin siya na-pick up. So ngayon, nagpapahukay-hukay niko ng mga baby potatoes dito sa mga pots na to na nataniman ko, guys, ng patatas. Kasi ito may mga patatas na to na laman. Ito patatas ito, guys, pwede na rin to ma-harvest. Just need to pick up a few so I can cook food. Wala kaming pangpare sa aming karne, sa aming ulam. Not the small, not the two small ones. Okay. Can you take this to wala? Yeah, sen to sitin. So if you have something in the ground growing, you don't need to buy it. I think that is spoiled. You don't need to buy. Run to the shop and buy. Kaya nagpahukay na lang ako sa kanya dito sa maliit lang na pot, guys. Marami na kasi itong laman din kahit papano. And itong andito sa mga pots na to, guys, ito yung mga unang tinanim ko nung springtime sa loob ng bahay. There's so many baby potatoes. Yeah. Actually, we didn't water our potatoes this year. We just let the nature do itself. We have been doing like lazy gardening. But it's okay.
Now it's empty. Yeah. You can try this one. Uh-huh. Ai. Mä pääsen ylös. Ito naman, meron din dito. But take look how daddy. Then it will not grow there. So, meron din itong patatas guys. Meron pa nga ito dito oh. Tapos yun pa. Pero itong dalawa wala na tong laman yata. Ewan ko guys, nakalimutan ko na. Basta ipapacheck na lang natin kay Nico. Maybe drop it there. Hanap tayo ng patatas guys. Kasi ayaw namin kumain ng rice. Nagsawa kami sa rice talaga guys. Anna muuta sanon vettä, ne on aika kuivia ne. Nee, but they still grow. Joo, ne grow, but I think they don't have a... Even it's under there. This we can get something from here. Kasi ito guys, pinabayaan lang namin to. So if we don't get a lot in here, that's okay. At least ma-empty na to siya. And magamit din namin yung lupa. That's it. So, you can check this one. There's another one. No. Ah, there oh. What, is so small? No. No? Okay. We can throw this black buckets, daddy. We don't need this anymore. We remove this one. Oh. Ito guys, o mga dandelions ito. Ang bilis nitong tumubo. So hindi ko talaga gusto yan. Ang iba gusto nila yan dinaano guys, ginagulay-gulay. Pero it's bitter, daddy, no? The dandelions. So bitter taste. I don't like. Even ang palaya, I don't eat. How about this one? Basta may pait-pait guys na lasa. Ayaw ko kainin. Na at least meron ng patatas oh. There's one potato. Sisiyala tipo. Meron na patatas na. Makailang patatas lang tayo, okay na guys. See? Amazing, they grow. Nobody doesn't have water. Even it's they don't have get water here. Yeah, because this is like here guys, oh, under siya sa shade. Tapos pinabayaan lang talaga namin ni Nico. Lazy gardener. Agoy ang ubo guys, ginoo ko. Kasi yan dyan, tubig ulan yan. Doon na siguro ilalagay ni Nico ang ano, ibang lupa. Yeah, and we can take this one, this soil, doon sa garden namin guys. Oh, that's all. Oh, there's one more. There's nothing left. Nothing. There's some more there. That one, oh. The other side, yeah. Take that leaves, boys. Yeah, there's a potato there because there's a plant, and there's also nukunin. I think do they have a Philippine like a mikata lead? Nettle, eole. Eole. There's no nukunin in Philippines. So small. Ah, amazing no. There's some potatoes. Something that we can eat. It's enough for today. Oh, yun. But we still need to harvest our potatoes, daddy. But we still have time. It's not really in a hurry because potatoes can stay on the ground for a while. Ay, there's... Mga very very small potatoes, but it's okay. Huh? That's okay. That was the mother potato. They didn't grow so well because it was a very small bucket or a small pot. No water. Yeah, and we didn't water them, but anyways, there's still something growing. This one too have. These two pots have. Otakato. Let's just finish everything.
See? Rather than I ask you to go to the shop and buy potato, it's here. Sit down, Daddy, so save your back. No, matahan pa rin. Siya labela to. Magtanim din kayo ng patatas, guys, so you don't need to buy potatoes. Kami, we always plant. They say that potato need water only in the bowl. There, oh, there's a big one. No. Very good. Oh, puno na yung aking kaldero, guys. That's even enough for 2 meals. Okay, let's take the other one too, then it's finished. We have another one, guys. Ayun pa, oh. Aray, naon sa naman eh. Yan pa. Yan. Tapos meron din ako mga tinanim ng mga patatas, guys. Nasa mga mas malalaking bucket sila yun. Mas maganda ang tubo nun for sure. Yeah. Yeah. There's a potato. I can see. Is it small? Funny size. I think that was all. Take the Ricarawaho, the one with the roots, Daddy, boys. There's some more. That was all. Okay. So guys, meron na kaming patatas. So iboboil ko lang to, lalagyan ng asin, and mamaris namin sa aming pagkain today. Oh, di ba ganun lang? Sama pa rin talaga ang pakiramdam ko today, guys, and absent ako sa work. But it's okay na absent, guys, kasi dito naman is kapag absent ka sa work, paid ka pa rin basta may sakit ka. And meron talaga akong sakit. Since kahapon pa, I've been having fever. But last night, masakit pa rin ang throat ko. But yun nga. Kailangan lang magpahinga sa bahay. And medyo okay na ako ngayon. But sabi ng boss ko, bukas, wag na daw muna ako pumasok kasi nag-fever ako. Para makabawi daw ako ng lakas. Ayun. So, ito na. Meron na tayong mga patatas. Lutuin na natin to. I-boil lang to siya, guys. Lalagyan siya ng salt. And that's it. Ito yung mga pork fillet, guys, na nanggaling sa Haviki. So, dalawa pala ang flavor nito. Pero, since wala akong grill dito sa loob ng bahay, guys, ipapan fry ko na lang to siya. Pero, konti lang yung mantika na ilalagay natin. Hindi marami. Alam nyo naman ako, pag nagprito ako, guys, hindi ako deep frying. Ayaw ko ng deep fry. Ayaw namin ng nagdi-deep fry naman ako, pero alam niyo yung hindi madalas. Minsan-minsan lang. Mas okay sa akin yung ilalagay sa oven talaga. Ayan. So, pan fry ko lang to. Tapos meron pa kami doong tawag nito, yung roasted pork ribs. Yun lang, yun guys, konti lang kasi yun. And kami, mahilig talaga kami sa karne. Kaya, lulutuin ko rin to for today's lunch. Tapos si Anika, mamaya pagdating niya, kakain din yun. Kasi naging routine na talaga niya yan. After school, kahit kumain yan sa school guys, kakain pa rin yan ulit dito sa bahay. Kaya, ang bilis niyang lumaki. Ang tangkad na ni Anika guys. Konting-konti na lang talaga guys, magka-height na kami. And, wala na. Ako na lang wala ning tubo sa aning pamilyahan ni guys. Ini ko matangkad, ani ka matangkad na guys. Ako ani wala patawan ko ning tubo. Tubo tani palapad man, hindi man patangkad. But yeah, lutuin ko muna to para makakain kami ng lunch. Mga unta guys, so this is our lunch. Meron tayo nung pork na nanggaling sa Haviki, pinan-fry ko. Tapos yung
grilled na ribs, yung patatas na nanggaling sa garden, tapos itong mga salad guys nanggaling yan sa Haviki, pati itong mga croutons guys, and yung sauce nito is nanggaling pa to sa Haviki. Sinave ko lang siya sa ref. Ayan, so wala na po mga buffet ni Nico, mga unta guys. This is a horse. Huh? So it's a lot. Our potato is so good, so sweet. Just put what you call this, butter. I didn't remove the skin. Yeah. It's very good, right? Gawin nyo sa patatas nyo guys, i-boil nyo lang. Salt lang guys, tapos tubig. Tapos kapag ano na, kainin nyo na siya, i-mash nyo siya ng ganyan, no? Lagyan nyo siya ng butter. Ganyan na ang ginagawa namin. Nga unta guys. Is it a lot? I think the salad is a lot. Nga unta guys. Our potato is so sweet, Daddy. Tapos meron tayong blueberry juice. Yan. Hello guys. Manglimpyo taog mushrooms. So diba, hindi ko to masyadong nilinisan nung andun ako sa gubat. So dito ko na siya sa bahay lilinisan nang maayos talaga, tanggalin yung mga dahon-dahon. Mga unsa pa ng mga nagsabit-sabit diha guys. Yan lang. Buhay sa countryside guys, ganito lang din. Simple lang. So si Nico guys, masama ang pakiramdam din. Nahawa na yata siya sa akin. Ay, minom ng paracetamol. Ngayon nagpapahinga doon sa kwarto. Pero sabi niya, aray, ani? Pisik maning ko ano, sa braso. Ay, ako magaling hugasan. Alis daw kami mamaya guys, kasi tawag nito, tingin daw kami ng mga supplies guys, para doon sa gagawin naming fence. Doon naman sa aking mga berries. Ayan. So, ang ginagawa ko ngayon guys is tinatanggalan ko lang siya nitong mga tumuyin niya ba dito sa dulo. Tapos, hugasan ko to guys. Para pag ginamit ko siya, diretso na siyang gagamitin. Tatanggalan ko pa ito ng water content. Pwede mapakita ko sa inyo maya. But yeah, mahaba-habang proseso pa ito. Actually, kalahati na ito kasi yung kalahati na hugasan ko na. Yung ginawa ko kanina. Sobrang daming kailangan gawin. Yung mga berries, tiniko na juice. Tapos na rin, but kailangan namin ng extra bottles para lalagyan. Kasi kulangan yung bottles namin. And kailangan din namin bumili ng strawberries guys. Kasi yung mga rhubarb namin, kailangan namin na juice. And since hindi kami nakapag self-pick, hindi na kami naka-pick and pay this year for the strawberries kasi nga tapos na yung strawberry season pagbalik namin dito sa Finland galing ng Pinas, kaya bibili na lang kami kahit yung frozen lang na strawberries panghalo doon sa juice na gagawin namin with rhubarb. Yun, so tatanggalan ko lang to ng mga dumi-dumi, lilinisan, and update ko kayo maya guys ano na magiging itsura nito. Tignan nyo yung mga chanterelles ko guys. Yan na yung nalinis ko kanina. May mga natira na mga ano. Okay lang yan. Kasi galing naman to sa gubat guys. Malinis naman ang forest sa Finland. Ayan. Tapos ito empty na to. Kasi ito naman yung aking hugasan. So ang ginagawa ko guys, running water lang. Hugasan ko lang siya. Ganyan. Para matanggal talaga yung kanyang dumi. Kasi kung hugasan ko siya, babrush ko siya ngayon, tapos ilalagay ko siya sa freezer. Tapos, kapag lutuin ko na, saka ko lang siya hugasan, tapos tatanggalan ng dumi. Ay, kahassle ba guys? Gusto ko yung pag nilagay ko siya sa loob ng freezer ko, malinis na talaga siya. Pag mayroong mga dots na naiwan, that's okay. Kasi it's a taste of the forest man. So, ganyan lang guys ang gagawin ko. Medyo matagal-tagal na siya na proseso, but it's okay. Kaysa naman kung i-brush ko to isa-isa guys. Nakita niyo yung mga previous videos ko noon. Grabe, inantok kayo.
Kakaano ko, linis ng mga mushrooms. Tapos ito, running water na siya. Oh, malinis talaga siya, guys. Tanggal talaga siya ng maayos. Ayan, malinis na siya. Pagkalagay ko siya sa freezer. So, ito mamaya, katapos ko ito nitong hugasan, i-ano ko pa to siya, guys, i-chop ko siya na maliliit. Kasi usually, ang ginagamit namin dito is for sauce and for making pies. Kaya, ayun. Tatanggalan ko siya ng water content. So, hugasan ko muna to kasi marami-rami ito, guys. Cold water lang yung gamitin for washing. Kasi yung among warm water, guys, konti lang ang warm water namin ito sa bahay. Pag naubos ang warm water, tapos maligo ka, tugnaw na tubig ang magawas. It will take hours bago mag-init na naman yung water. Ayan. So, linisan ko muna to kasi napaka-boring tingnan nito, guys. Alam ko, mas natutuwa kayo kapag nagpipiking ako ng mushroom compare sa maglinis. Kaya, ako na lang ang magawa nito. Hindi ko na kayo isama. But, ganito lang ang ginagawa ko talaga basically. Nililinis ko lang siya. Ganyan. Mabilis ang bisita sa grocery kasi kailangan nang bumili ng ingredients para sa paggawa ng rhubarb juice. So, ito na yung mga strawberries. Bumili na lang kami. Frozen ito. That's okay. Pwede din naman frozen. Pwede din fresh. Hindi kasi kami nakapag-pick this year ng mga strawberries namin. Kaya bumili na lang talaga kami ng frozen. And naghahanap kami dito ng citruna hapo. Nagagamitin siya. Isa siya sa ingredients sa paggawa ng juice. Andito pala yung hinahanap namin, guys. Citruna hapo. And then we also need lemon. Yeah, but lemon as well we need. Fresh lemon juice. Kulang din kami ng bottles, guys. Yeah, and this is the only one that they have. So, let's just buy this for now. Let's buy more tomorrow. Guys, ito na yung some of the juice na nagawa ni Nico. Ito lahat is pure blueberry juice lang ito. But we are not gonna be labeling anything kasi it doesn't matter naman kung ano yung iinumin namin. Kasi lahat naman ng juice is iniinom talaga namin and nauubos talaga siya bago pa dumating yung summer. Hopefully this year we will have more than enough na umabot pa siya hanggang summer kasi gagawa pa kami ng rhubarb na juice. But yeah, sobrang daming juice namin this year. Thank goodness, Nico was so ahakera. What is ahakera? Masipag. In English. What is in English? Yeah. Like he was, I don't know what is it. Ano yung masipag sa English, guys? I don't know. I forgot. Nee. But yeah, we have a lot of juice. These are just some. I think we've made more than, how many? How many juice we've made? I don't have even count. Like more than 30 or 40 liters, I think. Yeah, that's quite a lot. But these are just some of it, guys. Can you imagine? But yeah. Let's empty our wrapper berries there in the freezer. Yeah. And let's put the milk there overnight. And let's replace those in there. Yeah. Okay. Yeah, so the next juice that we are making is the rhubarb and strawberry juice. So abangan nyo na lang yung next video, guys. Thank you so much for watching this vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channels, The Lindemans and Lindemans Outdoors. Ingat po kayo palagi and we'll see you again next time. Hey, hey! Hey, hey! Dami naming juice. I've seen the wishing well, but I don't throw pennies down below. I've seen a shooting star, but I don't follow where it goes. I'm not the superstitious kind. You were always meant
got open eyes and arms stretched wide because I